So ngayon, pag halimbawa nakapremere na tayo, second gear, third gear, pag mabilis na mabilis na, ayan, naka 6 na tayo. Release tayo, release. Oh, release na. Oh, di ba masyadong mataas? Masyadong mataas yan. Ngayon, i-adjust yan. Halimbawa, isarado nyo ha. Oh, halimbawa, mababa lang kayo. Oh, tapos, i-hold natin. Ayan, hanggang dito lang kamo ha. Ayan, halimbawa, hanggang dito lang taas nyo. Ayan, mga ganyan. Ayan, tama-tama, katulad ni Sweetie. Kanina kasi, hanggang dyan yan eh, mataas. Ngayon, so tapos na tayo dyan. Nakikita nyo ito. Ayan oh, bago ito eh, ito to. Ang tawag dito ay paddle shifter. Ibig sabihin, naka-automatic tayo ngayon eh. Ay, naka-park pala. O halimbawa, ayan na. Ayan, naka-drive tayo. Katulad nyo, nakikita natin doon oh. Drive. So, ang ibig sabihin nitong paddle shifter na ito, kung gusto niyo magandang umaga sa inyong lahat. Maraming nag-comment ng dahil sa pagtutur natin, gamit natin itong sasakyan na ito at nakikita nila yung hood kulay puti. At maraming nag-comment na Dada, paki-feature mo naman yung ginagamit yung sasakyan. Alam ko LTD yan at isa yan sa mga top of the line. Tama po. Ito yung Toyota Fortuner LTD 2025. Isa ito sa mga top of the line. Kaya ako sinabing isa ito dahil mayroon pang isa, yung Toyota GRS. Ipapaliwanag ko sa inyo mamaya. So kung halimbawa may budget naman kayo mga kabayan at need nyo talaga ng premium looks or elegant, so ito nang kunin nyo. At sa susunod na feature natin, ipapakita ko sa inyo kung paano ko nakuha ito. Interesting yon. Dalawa nga in-offer na color dito sa top of the line na LTD saka GRS. Itong white pearl saka itong attitude black mecha. Ito yung grupo. Ipapakita ko sa inyo. Isa pa, kaya nagustuhan ko ang kulay na ito dahil mahilig ako sa white and black. Oh, ang kinis. Ngayon kung mapapansin nyo, naka-tone talaga. Tignan nyo yung kanyang headlight. Naka-split type. 4 yan, oh. 1, 2, 3, 4. Tapos, tignan nyo yung kanyang signal light, ha. Naka-high sequence siya. Yung pag-ilaw niya parang gumuguhit or halimbawa naka-hazard or nagsisignal light. Tingnan nyo ha. Pansin nyo parang gumuguhit siya. O, tignan nyo pag naka-hazard naman. Pansin nyo. Diba parang gumuguhit siya. Tapos tignan nyo ang kanyang kamera sa harap. Meron din yan sa likod. Ito naman yung sa likod. Ipapakita ko sa inyo mamaya ang purpose niyan. Meron din yan sa side mirror, kabilaan. Para kita nyo lahat yung nasa paligid nyo kung meron kayong masasagian or mababangga. Ito naman yung kanyang sensor sa harap. Mayroon din yan sa likod. Ay alam nyo naman ang gamit niyan. Pagka mayroong malapit na object, magbibip yan. Ito naman yung sa likod na sensor. Paikot. Tingnan nyo naman yung logo sa harap ng Toyota. Hindi siya basta-basta logo ha. Nung katulad ng dati. Buo. Para siyang napaikutan or nabalot ng fiberglass. Hindi ko lang alam kung anong tawag dito. Pero buo siya oh. Itong sa likod, typical na logo. Katulad nung dati na nakikita natin. O ayan oh. Nakatikit. Ito naman yung kanyang engine. Ano ito? 201 horsepower. Tapos 3,400 RPM.
Malinis pa siya. Dahil bago ko pa lang ito nakakuha. At umaandar dahil nasa loob si Sweetie. Kaya kung halimbawa nakakita kayo ng ganitong kulay at malamang nalilito kayo, ito yung LTD, ibig sabihin Toyota Fortuner Limited. Yung isa naman GRS. Papaliwanag ko sa inyo mamaya kung ano ibig sabihin ng GRS. So tingnan nyo itong kanyang door. Black leather siya. Tapos ito yung pinakagusto ko, yung maroon accent. At ito kung gabi, mapapansin nyo, naka illumination light siya. Kabilaan yan. O, tingnan nyo naman yung kanyang tahi. Red. Ito ang pinakagusto ko. Nasa pinto pa lang tayo ha. Ito naman yung sa mga button ng window. Taas, baba, tapos lock window para hindi mabuksan ng mga passenger ninyo. Tapos lock, mirror, adjustment, close or i-open nyo yan. Tapos ito naman yung adjustment sa side mirror. Kung halimbawa sa left, ganun nyo lang yan. Tapos igaganon nyo lang parang joystick. Ayan o. Makikita yung Timo Sweetie. Yun, Sweetie, Timo sa mirror. Yun. Yun o, bumababa o. Yun. Tapos tumataas. Ayan. Si Sweetie yung tiga-video natin. Yun naman, lalabas naman siya. Pasok. Ganon din yan sa kanan. Ngayon kung sa kanan, dito Sweetie, paki-ano dito sa push button. Ayan. Sa right naman, ganon din. Adjust nyo lang pag ganon. Ganon lang yun. Lahat pag ganon, pag ganito. Bago ko ipakita sa inyo yan, dito muna tayo siyempre sa ating upuan. Itong pinakagusto ko. Ganon din ang kulay. Black and maroon. Maroon accent. Hanggang dito yan sa sandalan. Hanggang doon sa kabila. Hanggang doon sa ali. Hello, hi! Diyan ka muna. Tapos ang pinakagusto ko dito, halimbawang iniwan nyo itong sasakyan, halimbawa na grocery kayo or may pinuntahan kayo at nabila ditong sasakyan, siyempre iinit itong upuan dahil leather ito. Ngayon meron itong ventilation, meron itong ano dito, switch. Wala ito sa Toyota GRS, maski mahal siya. So ayan ang switch niya, nakauna. Ganon din yan sa kabila, diyan kay Sweetie or sa passenger seat. Ayan, meron yan. Ngayon, kung halimbawa i-off nyo ito, ganun lang. Ganun din sa kabila. So yan, malamig na yan. Pwede nyo nang sakyan. Ganon din yan sa likod. Hanggang sa likod dyan, may ventilation. Dito naman tayo sa likuran. Ganon din. Yung accent ng leather nila. Maroon. Di ba? Hanggang dito yung ventilation. Pagka gusto nyo iyon. Tapos meron din ditong saksakan. Ayan. Kung anong gusto nyo isaksak dyan. May kanya-kanya. Hindi kayo mag-aagawan. Di ba? Dami. Tapos yung pinakagitna niya, ito. Ayan. Pwede mo lagay ng drinks yan. Ayan. So ayan, ang ganda rito sa gitna. Yan ang ilaw niya. Adjustan ng mga aircon hanggang dito. Tapos ang pinapaganda rito, ayan. Dati kasi yung upuan dito sa likod, harapan kayo, harapan. Ayan, ngayon hindi na, para kayong nakaharap lahat dito sa unahan. Ibig sabihin para naka captain seat. Yan di ba? Ang laki na. Yung dati kong sasakyan, harapan harapan yung yung upuan diyan. Hanggang sa likod diyan, mayroong tawag dito, naka illumination light. Kaya sabi ko nga sa inyo, maganda ito sa gabi, makikita niyo yung mga ilaw nito. Ayan to. Ayan, maganda sa gabi yung ilaw nito. Bago tayo pumunta diyan, ipakita ko muna sa inyo ito, ha. Ayan, familiar na ba kayo diyan? Ito, syempre itong button na to. Pag umatras kayo, pagka merong object na malapit, magbibip. Tapos ito i-on nyo lang ito sa kick sensor. Sinisipa lang yan. Huwag naman sinisipa. Kinikik lang yun. Yung sensor nyan, mag-automatic magbubukas na yung back door. Ayan.
Tapos ito naman, i-on nyo lang ito pag bago kayo mag-start or umandar. Titignan nyo muna yung paligid nyo sa camera kung merong obstruction sa paligid. Ipapakita ko rin sa inyo yan. Gasolina sa hood. Okay, bago natin pakita yung settings niyan, ito yung car key. Nalimutan ko na. Laging dala nyo ito ha. At keyless dahil ito ay hindi na ginagamitan ng susi. Ayan o. Ari ko. Ayan. Push nyo lang yan. Ayan na. Start na yan. Tapos ito sa likod, pindutin nyo lang yan. Unlock. Lock. Ayan na siya. O, ayan ang kanyang key. At mayroon pa itong spare key. Ngayon, yan ang settings dito sa dashboard. O, bago pala ito sa sasakyan, wala pang 1,000 na tatakbo. So, ayan na makikita nyo ha. Ngayon, ito yung mga kanyang mga control sa manubela mismo or sa bearing kabilaan. So, familiar kayo dyan. Volume ng stereo. Ayan yung channel. Yung mood nya kung AM, FM. Tapos, ayan, voice command, telepono. Tapos, ito yung setting dyan sa dashboard. Halimbawa, ayan ha. I-back lang natin muna dito. Ito back, up, tapos right, down. Tapos, ito pa yung mga ibang mga button. Kung halimbawang i-set up nyo yan dyan. So, ayan siya ngayon ha. Ngayon pupunta tayo sa settings. So itong gagawin natin ha. Kanan. Settings. O yan. Ayan siya. O yan. Settings. Madali lang ito aralin. Katulad ng inaaral natin ngayon. O. Lalabas yan LDA. Ano ibig sabihin yan? Lane Departure Assist. Pindutin natin kung anong nasa loob ng LDA na yan. Ayan yung assist. Yan ibig sabihin, ihanda nyo ng inyong sarili dahil tayo alis na. Makikita yan, sensitivity. Tapos ang maganda nito, itong sway warning, ano yan mga nakauna yan. Ano yan? Ibig sabihin, di ba may sensor itong sasakyan natin? Pagka halimbawang nasa highway tayo at mayroong mga road markings, katulad yung mga ipinakita natin sa nakaraan sa mga vlog natin, tinatanong natin yung mga ibig sabihin ng road markings. Halimbawa, nakakita tayo o na may nadaanan itong sasakyan na solid white line. So ayan, mamomonitor niyan. Ibig sabihin nun, huwag kang basta-basta lilipat. Ayan, madidetect niya yan. So kakaiba itong sasakyan na ito. So back tayo. Ayan, dito naman sa after ng LDA na yan, dito naman sa ibig sabihin yan ng PCS na yan, pre-collision system. Pagka halimbawa naka-on yan at tawag dito, pagka meron kayong mababangga or malapit na kayong mabangga, mag-automatic hihinto yung sasakyan ninyo. Kaya nasa inyo yan kung i-on nyo or hindi. Ito namang BSM na yan, ay ibig sabihin yan, blind spot monitoring, katulad ng mga side mirror ninyo. Halimbawa, dito sa side mirror ninyo, ayan, merong motor sa tabi or mga sasakyan, iilaw yung side mirror na yan. Ganon din sa kanan. Ayun. Pag may mga didikit sa inyong mga motorsiklo, magbibip yan. So masyadong sensitive itong ating sasakyan. Nasa sa inyo yan kung i-on ninyo. Pero sa akin i-on ko yan para halimbawa inaantok na ako magigising na lang ako at meron na pala akong katabi ng mga motorsiklo. Ito namang RCTA na yan, ang ibig sabihin yan, Rear Cross Traffic Alert. Ibig sabihin yan, pag halimbawang mayroong sasakyan sa likod nyo at malapit na or nag-atras kayo, ayan na, magwa-warning na yan. Makakarinig na kayo ng beeping. So maganda yung mga sensor nito, masyadong sensitive. At nasa sa inyo na yan kung lahat i-on ninyo. So tapos na tayo dyan. Nakikita nyo ito. Ayan o, bago ito ito to. Ang tawag dito ay paddle shifter. Ibig sabihin, naka-automatic tayo ngayon ay naka-park pala. O halimbawa, ayan na. Ayan, naka-drive tayo. Katulad nyo, nakikita natin doon drive. So ang ibig sabihin nitong paddle shifter na ito, kung gusto niyo mag-manual, ayan. At itong plus na ito, press nyo lang ito, pupunta na yan sa segunda, tercera, tawag ito. Ano susunod sa tercera, sweetie?
fourth gear, fifth gear, hanggang sixth gear ito. Tawa ka dyan, tawa. Tapos ito, yun yung minus. Hanggang sixth gear nga pala itong ating sasakyan pag manual. Maski magda-drive, shift tayo. So, for example, naka-drive tayo ngayon ha. Ayan. Ayan ha. Ipapakita ko sa inyo pag nagta-travel tayo. Ngayon, ilalagay natin sa S. Ayan. Ibig sabihin yan, sports. Sport yan. Nakamanual na tayo ha. O, pagka nakamanual na tayo, papakita ko sa inyo ha. Ayan, ayan na siya. Iba na yung dashboard natin. Naka-sport siya, di ba? Ibabawasan natin dito. Ayan ha. O, magbabawas yan. Enk, enk. Ayan. So ngayon, pag halimbawa naka-premier na tayo. Second gear. Third gear. Pag mabilis na ayan, naka 6 na tayo. Release tayo, release. Oh, release na. Oh, yan, ganun lang yan, 'di ba? Ay, babalik na natin dito. Oh. Pero itong S na ito or manual, ginagamit lang yan sa mga paahon. Mga paahon lang yan para tawag dito, lalo na sa mga yun nga paahon, pakit ng bundok. Pakit ng bundok. Pagkatapos natin dito sa paddle shifter, familiar naman siguro kayo dito sa cruise control. Ayan. Pag halimbawa, itong cruise control, susubukan din natin ito pag tumatakbo tayo ha. Kasi hindi natin masusubukan ito eh. Ang cruise control, halimbawa nasa highway tayo, pagka halimbawa nasa 100 na ang inyong tinatakbo at ayaw nyo nang tawag dito, mag-accelerate. So ito yan. I-on nyo lang itong cross control na yan. Ito. I-on nyo lang yan. Tatakbo ang inyong sasakyan na naka-maintain sa 100. Mas hindi ninyo i-diin yung accelerator doon. At halimbawang nabibilisan na kayo sa 100 ha, na hindi nyo inaapakan yung accelerator, pwede nyo itong i-down papunta hanggang sa maging 90. Down ha, down. Ngayon kung halimbawa gusto nyo mapabilisin 120, hindi nyo na kailangan i-accelerate yun or hindi nyo na kailangan magpreno, itaas nyo lang, itaas yan. Ito. Para makuha nyo yung gustong bilis. Ngayon, kung halimbawa para ma-deactivate itong cruise control, dalawa lang yan. Pindutin nyo ito ulit or magpipreno kayo. Mawawala na yung cruise control. So, ibig sabihin, nasa inyo na yung control ng inyong takbo. May isa pa itong features, yung tinatawag na adaptive. Ibig sabihin yon, pag tumatakbo siya ng 100 at meron siyang inaabot ng sasakyan or malapit na sa kanya, automatic yang babagal nang hindi nyo inaapakan yung preno o kaya accelerator. Kusa na siyang babagal ng takbo. Halimbawa, nasa 100 siya nakaset, bababa yan ng 90, 80. Ngayon kung malayo ka na doon sa sasakyan na na-detect o nalampasan nyo na, ay kusa na yan babalik. Kung halimbawa gusto nyo yung gusto nyo takbo, babalik yan sa 100. Ngayon kung halimbawa nahinaan na kayo sa 100, sabi ko nga kanina, pwede nyo itong i-adjust pataas. So pasensya na kayo, ako na nagbibideo eh. So sabi ko nga kanina, pag ayaw nyo na ng cross control at inaantok na kayo dahil hindi kayo nagkakasulina o nagpipreno, eh magpreno na kayo. Mawawala na yung cross control or deactivated na. So, okay? So, after natin dito sa cruise control, ito naman, siyempre, ayan, sa mga wiper, kung ano-ano pa. Dito naman tayo sa ilaw. Ayan. Nakaset na ito sa auto. Ibig sabihin, pag start natin, nakailaw na yan. Tapos, pag off natin na sasakyan o nasa garahe na tayo, ay huwag natin baguhin yan, kusang nang papatayan. Nakailaw man yung headlight, pag bukas natin ng pinto, kusang mamamatayan. Ngayon, pag halimbawang mainit katulad nito, kusang mamamatay ang headlight, pero pag sa madilim sa tunnel, kusa siyang iilaw. Kaya hanggang gabi na yan, wala nang patayan yan dahil naka-auto na siya. So ibig sabihin, huwag nyo nang ilalagay dito. Dito na. Dahil kusa na siya mamamatay at mabubuhay. Dito naman tayo sa stereo. So ayun ang dashboard ng stereo.
So alam nyo naman na ito. Kung halimbawa mayroon kayong Android, Apple, pwede nyo i-connect yan. Tapos katulad nito, ayan o. O yan. O yan o. Di ba? Ganun lang yan. Saka may mga apps yan. Tapos halimbawa katulad, gusto nyo na ng nakasave na mga station, pindutin nyo na lang yan ng mga tigor mga 3 seconds, pasisave na yan. Ganun din yan. Katulad nito, pindutin natin. Ayan. Nakasave na yan. Ayan, mag-save din tayo. Mas hindi natin gusto. O yan, ganun yan. Tapos ibalik natin na, back natin. May mga apps yan eh. O yan. Yan ang station. Balik natin. Ito naman yung mga apps. O alam ba yan, ang dami yan. Ganun nyo na lang. Sama yan. Basta aralin nyo na lang. Home. Settings, andyan din yan. O ayan, marami dyan. Back natin, home. Dito sa stereo. Ngayon, ito naman yung aircon. Pwedeng dual yan makabila. Yan yan, dual yan. Yan, automatic yan Yan, patay natin, lakas na yan. Tapos pwede rin yang halimbawa nakalo yan sa kabila, sa kanan. Yan. Dito sa kabila. Anong din yan? Patong wala. Ayan, pindutin muna natin to. Ayan. Aralin nyo na lang. Lakas. Natin yan. Nasa sa inyo na yan kung anong lamig. Yan. Basta automatic lahat yan. Ano pa ba? Ito. Ayan. Charging ng phone. May wireless charging dyan. Halimbawa itong phone ko lobat na. Pasok natin dyan. Tingnan, silipin natin. Yun, nag-charge na. Kita nyo? Nakita nyo yung blinking na yun. Saka nag-iba na ang kulay ng light niya. Ibig sabihin yun, nag-charge na siya. Pagka tinanggal natin yan, tanggalin natin magi-green na yan. Magiging green. Di ba? Bukod dyan, ito rin, pwede rin dito. At meron pa dito. Tanggalin natin, halata pang bago. Tanggalin natin to. Yan. Yan, meron dyan, mga saksakan. Yan. Ayan. Dami dyan. Ayan. Kung ano-anong pwedeng saksak dyan. So, ano pa ba? Ito. Yung kanyang lalagyan ng barya. Ayan. May barya na ako dyan sa candy ni Sweetie. Sarado natin. Tapos ito pa. Ngayon, ito. Pag halimbawang ma-traffic, gamitin nyo lang itong eco. Ayan. Naka-eco tayo eh. Nasa city tayo. Ayun, nakikita nyo eco. Yun. Yun. Sa tabi ng park. Eco yan. Ngayon, pag halimbawang nasa highway tayo, pwede nyo gamitin itong normal. Ito normal. Sa highway. Ngayon kung gusto nyo ng mabilisan, pwede rin sport. Ayan, gamitin nyo yan. Yun nga lang, pag ginamit nyo yan, medyo may kalakasan sa gasolina. Tapos, ito yung kanyang compartment. Ayan, maganda rito, pag binuksan yan, malamig yan, may air condition yan sa loob. Ang daming baon si Sweetie. Malamig yan, may lumalabas na aircon dyan. Pwede kayo maglagay ng tsokolate. Kasi dyan lumalabas ang aircon. Ayun kita nyo. Tapos sa ilalim niyan, ito naman yung pang glove compartment. Ayan, di ba? Regarding nga pala sa camera, bago kayo umalis, para makita nyo yung paligid, ayan pindutin nyo lang ito, yung view. Ayan, di ba? Kita lahat yung paligid. At alam nyo, katulad nito, yung gutter. Umalis muna tayo sandali doon, tingnan natin yung gutter. Ayan, sentro. Yung sa unahan, malinis. Sa ulihan, malinis. Ngayon, kung halimbawang atras tayo, ayan, kita naman. Ayun, merong sasakyan doon sa hulihan. Di ba? Kitang kita. Atras tayo. Yan, ganun yan. So, dito naman sa gitna. Ayan. Ayan, dami kong laman. Saka dito, maganda na ito dahil kotse hindi na masakit sa siko. Di katulad ng mga iba, parang ganito yung texture, matigas sa siko. Tapos, siyempre, dito sa likod, ayan. Di ba masyadong mataas? Masyadong mataas yan. Ngayon, i-adjust yan. Halimbawa, isarado nyo
Halimbawa, mababa lang kayo. Tapos, i-hold natin. Ayan, hanggang dito lang kamo ha. Ayan, halimbawa, hanggang dito lang ang taas nyo. Ayan, mga ganyan. Ayan, tama-tama, katulad ni Sweetie. Kanina kasi, hanggang dyan yan mataas. Ngayon, i-hold nyo lang ito. Ipipress nyo lang ito ng mga ilang, magbibip ito pakinggan nyo ha. Ayan. Ayan, hanggang dyan na lang yan. Isasarado natin ha. Tandaan nyo ang taas niyan ha. Kanina, hanggang dito ang level niyan ng taas ng pinto. Ganyan, hanggang dyan. Pag ganon. Ngayon, bubuksan natin ulit. Di ba? Hindi, kasing taas na lang, katulad ni Sweetie, kasing liit na lang niya, kayang-kanya na itong abutin. Ganon lang yon. Ngayon, kung gusto nyo i-adjust ulit, pindutin nyo lang ito ulit. At katulad ng ginawa kayo na, babalik do sa dati niyang taas, sa standard. Okay? So ito, okay na itong taas na ito dahil si Sweetie lagi ang naglalagay ng mga luggies dito. Kanina nabanggit ko na dalawang klase ang top of the line ngayong 2025. Isang Toyota Fortuner LTD na kung saan kinuha natin itong 4x2 saka isang Toyota GRS na medyo may kamahalan 4x4. Ang kaibahan ng Toyota Fortuner na LTD na kinuha natin, yung kanyang mags, combination ng black and white. Katulad nung nakikita nyo sa picture. Tignan nyo yung kanyang mags. So ayan siya. Ngayon, ito naman yung kanyang fender. So black. Ayan. Black and white talaga ang kombinasyon. So tignan nyo sa picture yung fender nitong gulong or yung tapalodo, di ba? Tapos yung kaibahan nitong LTD, yung bumper, ito naka-usli ng konti. Mapapansin nyo, naka-usli siya ng konti. Tapos itong Toyota LTD, tignan natin sa likod ha. Ayan. May itong sa baba ng logo, black. Black siya. Yung naka na Fortuner. 'Di ba? Ayan. So ito na nga yung LTD or limited na Fortuner, yung mags niya. Ito naman yung model ng Toyota GRS. Or ang ibig sabihin ng GRS ay Gaso Racing Sport. So ito yung mag niya, kung makikita nyo sa picture. Tapos yung kanyang tapalodo, yung fender niya, hindi itim, white, kumpara sa LTD. Di ba? Tapos yung kanyang bumper, white, at hindi naka-usli. Tapos dito sa likod, titignan natin ha. Pero halos magkaparehong kulay. Yung logo niya sa likod, kung mapapansin nyo, pagka meron kayong nasundan, na solid black, yung logo dito sa likod, na parang ganun sa unahan ng LTD. Yung black ha, GRS yan. Tapos yung text ng Fortuner dito, white, hindi siya black. So pag nakakita kayo ng Fortuner na text dito, katulad nito, at black yung logo nito, yun ang GRS. Saka instead na LTD ang nakalagay dito, GRS. At saka yung accent ng leather ng GRS ay lahat black. Hindi siya maroon. At saka dito sa kanyang upuan, wala siyang ventilation. Lahat black. Hindi siya black and maroon. Hanggang loob, black lahat yan sa GRS. So ang kaibahan nun, medyo mahal nga lang siya at saka 4x4. Ayan. So hindi naman tayo namumundok. So okay na sa atin itong 4x2 LTD. Dahil tayo pang city driving lang.
So yun mga kabayan, so sa mga ilan nating kasamahan na nagtatanong kung ano nga ba ang feature nitong LTD at ganun na rin yung Toyota GRS at naibigay ko sa inyo yung basic ng Toyota GRS. Kung may budget man lang kayo, kunin nyo na ito. Pwede naman itong hulugan katulad ng ginawa ko. Abangan nyo yung yung susunod na feature natin dahil something interesting bago ko nakuha itong LTD Fortuner 4x2. Okay? O saan pa kayo? LTD or GRS? 4x4 or 4x2? Okay? Bye!